announcement. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 5:06. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Good morning mga kabyanan. Welcome sa Monday edition sang programa Usapang Agrikultura. Bing Pabionay ni for this edition. Sa atong sindiya pagpangalagad karon iyang Lunes, ang Integrated Laboratory Division sa Department of Agriculture, ang atong sindiya nga dinapit ang hepe nila si Miss Lori De Asis. Ibalaw naton ang mga function kag mga katungdanan kag responsibilidad sa ding division no ining Integrated Laboratory Division. Ginatingwa naton una mga kabyanan nga mapakigangutan ang Pag-asa Iloilo sa aton sa ipagkuha siyang pinagkauli nga lakat sang panahon. Ako ang inyong alagad, Bing Pabiona. Partner naton si John Candelario ang may importante nga ginpadulungan for this morning. Good morning gid sa aton sa iyang mga ka-agri partners daton. Ang aton sa mga mangunguma nga ara sa ila sa iyang mga paumhan. Kita ka ba siya gainha nagtupa gali ang ulan no sang kaagahon gid. Okay, no, ginatingan ko tanin naton unahon ang pagpakigangot sa Pag-asa Iloilo, but unfortunately wala sang may nagasabat mga kabyanan. So for this time, ang aton sa iyang pag-abi-abi do sang hepe, ang hepe sang Integrated Laboratory Division sang Department of Agriculture, si Miss Lori De Asis. Yara siya sa aton nga line via Zoom kita. Miss Lori, maayong aga. Good morning. Good morning, Ma'am Bing.
Yes, ma'am. Maayong aga, gid. Um, And, ma'am, dira sa imo nahamtangan, bali, kumusta? Nag-inulan or nakaagi na ang ulan? Yes, ma'am. Ma'am, sa subong, maayo ang tiyempo diri sa akong lugar sa Iloilo City, wala sang ulan. Mhm. Yes. Integrated Laboratory Division. Happy ikaw, ma'am, sa nga ILD, no? So, sa una natin nga paghibalo sini, ano bala ang mga nagapanguna? Ano bala, ma'am, ang mga nagapanguna nga mga serbisyo nga ginahatag sini sang inyong division sa idalom sang inyo iyang nga opisina? Yes, ma'am, sa liwat, good morning. Good morning man sa aton mga tagpalamati, labi na gid sa mga pinalangga naton nga mga mangunguma kag mga fisher folks nagapamati sa aton radio program usapang agrikultura. Ginatamya ko man gali sang happy 127th DA anniversary ang celebration ang the whole DA family headed by our regional executive director Sir Dennis Artia kag sa aton two RTDs Ma'am Sardina Cuello and Ma'am Teresa Solis. Greetings man sa tanan nga ILD staff na nagapamati subong. Good morning. So, asa imo pamangkot ng Bing, ang Regional Integrated Laboratory Division is one of the support services of DA, no? Naga-supervise ini sang apat ka laboratory, ang Regional Soils Laboratory, which is headed by Baby Lumagdaog, ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, headed by Dr. Larissa Balupinos, ang Regional Crop Protection Center, headed by OIC Chief Cherry Tyson, kag ang Feed Chemical Analysis Laboratory, headed by Miss Victoria Sorallo. So, ano na mga services, ma'am, under sang ILD? For the key functions and services of ILD, may nagkasari-sari ini nga mga gina-offer nga mga services. Under sa Regional Soils Laboratory, nagakonduct sila sang soil analysis, kag organic fertilizer analysis to determine sang nutrient levels sang aton nga mga soil kag produce man kita sang soil inoculant. Ang ini nga mga inoculant ginagamit for rapid decomposition sang aton mga agricultural waste para magahimo sa mga compost. Nag-provide man kita technical assistance on other soil-related concern. Under naman sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, nagakonduct kita sa nakalain-lain nga mga diagnostic testing such as necropsy, fecal examination, blood parasite examination, testing sa whole blood samples or serum for different kind of diseases ng atong mga ruminants, swine and poultry. Nagakandak man kita sa rabies examination, bacterial isolation and identification, kag antibiotic sensitivity. We provide recommendations, treatment, and prevention to contain this virus sa aton nga rehiyon. Under sa our Regional Crop Protection Center, we conduct plant test and disease diagnosis and give appropriate recommendation or control measures. We produce biological control agents kag ginapanghatag ini sa aton mga huma sang libre. We conduct trainings kag mga farmers forum. Under the Feed Chemical Analytical Laboratory, nag-analyze kita sa mga feed and feed ingredients for quality and nutritional value sang aton nga mga feeds samples kag nagakandak man kita sang aflatoxin test for corn.
So mambing may nagakalain-lain nga mga functions ini ang aton nga integrated laboratory divisions under sa apat ka laboratories. So, medyo malapad ang pag-apat gid sila, no? Damo sila. So, paano gina-coordinate abi sang ILD o Integrated Laboratory Division ang mga serbisyo sa regional laboratories para sa benepisyo sa mga mangunguma, no? Kay apat sila, ma'am, no? Ka mga laboratory. Yes, ma'am. As mentioned earlier, ang aton integrated laboratory provide support services sa different operating units ng aton Department of Agriculture. Halimbawa, nag-provide kami support services sa Field Operation Divisions, sa research, regulatory, kag sa aton mga LGUs, attached agencies, and other stakeholders sa implementation sang ila programa kag activities. Halimbawa, sa Regional Soils Laboratory, nag-collaborate kita ang Soils Lab sa mga national agencies, sa BSWN, sa Bureau of Soils and Water Management, on installing sa mga techno-demo areas for adaptive balanced fertilization strategy. They also assisted in the implementation sa National Soil Health Program kag analyze sa mga collected samples for soil mapping. We also analyze some samples from cluster areas of different banner programs such as rice, corn, high-value crops for fertilizer recommendation para sa planting nila. Ang sa RCPC naman, we conduct field validation of pest incidents reported sa aton LGUs or farmers and make recommendations for pest control. Sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, we provide support sa various sectors such as regulatory divisions, livestock sector, provincial veterinary office, in the diagnosis of blood samples from animal health surveillance. Ang sa feed laboratory naman, we coordinated with regulatory division on the submission of feed samples for quality testing kag nakakondak kita sa trainings to corn farmers for aflatoxin detection. Yes, So ma'am. amo na ang ginahimo sang ILD sa pag-coordinate sang aton mga services sa different operating units kag aton mga stakeholders para sa benefit sa aton farmers. Ma'am, with that services nga na-mention, on the parts ng farmer, ano mga ilang nga procedure para nga sundon inang request, for example, sa testing o con analysis, paagi sa inyong integrated laboratory division? To avail sang sini nga mga services, ang aton mga mangunguma mas personally magkanto sa aton mga laboratory, sa Regional Soils Laboratory, our ADDL and Feed Laboratory located sa Parola. While ang RCPC is located sa West VR. So may mga different location aton mga laboratories, hindi sila makita sa the same sites lang. Ang customer may ara kita sa customer service officer nga mag-assist or mag-interview sa ila to verify if ang samples nga na-collect nila is okay, no, for analysis na. If not okay, they will be oriented on how to properly collect sang ilang mga samples. Then they have to fill up sa mga request forms. And then, if not acceptable, maliwat sila gid sa mag-collect sa mga samples nila. So, kung sa soils dala sa Parola, kung sa West Biarc, ano to gani, ma'am, ang laboratory? Ang aton nga Regional Crop Protection Center dira sa Parola, Bunta Tanaharo, Iloilo City. So, ang iba nga mga services you've mentioned, apat tumamo. Ang iba niya? Apat sila ka services, Oo. apat ka laboratory, different services offered by these 4 laboratories, ma'am. So, ang isa ka laboratory sa Parola, ang isa sa may West Biarc. Ang tatlo ka laboratory, Okay. ang tatlo ka laboratory
ang Regional Soils Laboratory, ang Regional Animal Diagnostic Laboratory, and the Feed Chemical Laboratory dira sa Parola, while ang Regional Crop Protection Center dito sa West BR, sa Okay. Mungaya. So at least may ara na silang idea. And ano naman ang mga balayran? May mga balayran bala ma'am for laboratory services? Kag may mga discounts bala nga gina-avail ang mga smallholder farmers? Yes, ma'am. For our soil analysis, free of charge sa aton marginal farmers. For pest and disease diagnostic testing, free of charge man, pati na ang aton mga biological agents. For other tests, sang RADDL, kag ang fecal, feed laboratory, may mga minimal fees man nga mga bayaran. Pero very minimal. May mga gina-offer kita nga this 20% discount para sa aton mga students nga nagapa-analyze ang ilang mga research samples, kag sa aton mga senior citizens, mga private businessmen, ginasukot man naton very minimal lang. So, is it first come, first serve? Damo bala ma'am, naga-soil analyze o naga-avail sa mga services na na-mention ni mo kaina? Yes, ma'am. Considering ang aton laboratory isa lang diri sa Iloilo City kag the whole region isa lang diri pa. We can serve mga first come first serve basis lang, ma'am. Kay para ma-accommodate man tanan, para kag patawhay ang pag-analyze namon namon yung dapat first come first serve ang paghatag namon sa amon nga serbisyo. Sa soil analysis, ma'am, kada familiar man ko dara sa soil analysis, bali mga pila ka, is it oras, days, before nila kuhaon ang result? Actually, depende sa samples. Kung mabasa pang samples, we have to do sample preparations, ina-air dry pa ina. So, it takes weeks pa para mag-dry ang samples. Kay mabasa bala, ma'am. So, we have to pina-prepare pa samples. Pero kung ready for analysis, at least a week, pwede makuha. Pero depende kung mauna ang imong samples, ginauna man namon. We have mga 40 samples per batch. So madamo-damo. Tapos gina-analyze natin sa pila ka elements such as NPK, that is macroelements, pH. So we also conduct mga microelements such as copper, sulfur, copper, zinc, manganese. So damo nga mga elements ang gina-analyze. So it takes mga at least siguro mga 15 days prior na makuha ang inyong samples para to give time sa makonduct natin nga amo nga mga parameters. So, paano naman ang Integrated Laboratory Division makapasiguro nga ang laboratory, ang inyong resulta, no? Gilayon nga ginapalabot sa mga nag-submit, no, sa ilang mga soil samples, for example, kagiban pa nga mga services. In the releasing of results, as much as possible, it will be released to the client personally, no? So we can provide technical assistance to the farmers by explaining to them the recommendation based on the test results. So in cases man nga malayo ang lugar sang aton nga mga mangunguma nga hindi sila pwede makabalik diri sa city, with their consent, we can send it through email or picturean or isend sa kanila ang ilang result. Provided may consent sila kay we practice ISO 17025 na, so ang confidentiality sang result, it must not be released kaagad-agad lang. So with their consent, pwede namon ma-release through email or through phones lang, pwede man. So, through phones and messenger, ma'am, no? Pwede man? Or email? Yes, ma'am.
Or Kung email? urgently needed sa farmers man, kay will be considerate man sa case ang farmer nga need na niya ang result kag hindi man siya basta-basta lang makakadto diri sa city gid to makakuha sang iyang lab results. Okay. But as much as possible, pwede gid tani nga maka-personally kadto diri siya sa laboratory kay may technical assistance pa kami nga gina-provide sa ila to explain how to mag-apply sang fertilizers, kung pila ang i-apply nila nga fertilizer based on the results ng ilang soil samples. Kaya ang iban siguro tagapalihog lang ay padala ang ilang mga samples. Yes, ma'am. Ginapalihog man nila sa ilang mga himata kag submit diri sa aton nga laboratory. Okay. Yes. So, ano naman ng mga suporta nga ginahimo sang Integrated Laboratory Division o kung ginahatag para masigurado nga ang findings na translate no sa practical farm advice. You've mentioned mga dapat silagid no face to face dapat para ma-explain ma'am no ang dugang assistance from your office Ma'am Lori. Yes, ma'am. So, ang aton mga technical staff sa ILD are diverse, no? May ara kita dira veterinarians, agriculturists, pathologists, kag chemists who could provide practical guidance sa aton mga mamuma in the fields ng ila expertise, ma'am, no? So, in cases na malayo ang farmers, we coordinated sa aton mga extension workers assigned region-wide to provide assistance or to interpret sang aton results nga ginhatag sa farmers to ensure sang amon lab findings nga ma-translate into farm advices no. So we need technical experts to interpret these lab results. Yes ma'am, ang mga agricultural technicians sa mga kabanmuhanan bali equipped man ni sila ma'am for the analysis and the result, maka-interpret sila sa mga farmers sa result nga or findings from ILD? Yes, ma'am. Considering nga agriculture sila, they must be equipped, no? Sa pag-interpret sa results, kag maghatag sa fertilizer recommendations. But to update them sa mga latest mga computations, we provided trainings sa ilaman para orient man sila sa mga how to compute fertilizer recommendations. Na-mention mo kay na ma'am, follow up ko lang to sa na-mention ni mo kay na nga may may ara sang o kun ara sa 15 days ang result Yes, dayon nga ma-release ninyo. Hindi na siya ma-shorten ma'am or since pagbukas sang siguro ano nga year ang ILD na create no, so since then until now it's 15 days paghihapon. Sa subong may ara kita nga mga gina-provide nga soil test kit that is magpapadasig ang pa-analyze ang atong duta. Kung need lang sang atong farmers ang fertilizer recommendations, we can use the soil test kits. When mention ko mga 15 days, that is for laboratory analysis, ma'am, no? A laboratory method. Well, the soil test kit, maka-analyze na within an hour. That is a qualitative way of analyzing sa soil. That is through color interpretation, but it can provide mga similar results man sang aton nga pag-analyze ng aton duta, no, sang results, no. So we can immediately provide results ng aton soil test through the use of soil test kits. May ara kita nga soil test kit available sa aton soils lab nga ginapanghatag sa aton mga farmers associations, sa aton mga LGUs, kag sa mga interested parties nga or business
mga SUCs na gusto maka-avail sa self-test kits. We also conduct on how to trainings on how to use that soil test kits. So may aral na kita mga methods yung papadasig ang pag kuha sang o kung pag-analyze ang atong dugta through the soil test kit. So nami gani kay may free siya ma'am nga kit. Yes, ma'am. Pwede maka-avail. Nag-analyze man sang NPK content sang aton duta kag immediately may ara siya nga fertilizer and may ara siya sang booklet to interpret kag makakatag kaagad sang fertilizer recommendation. Okay, so how can farmers access laboratory results naman ma'am online o kung through LGUs? Na-access online. Oo. So paano naman yes ma'am, farmers maka-access sang ila laboratory results online? Na-mention mo to kayo na picturean tapos ipadala. Yes ma'am. Yes, ma'am. Pwede man. Provided mga may consent ang aton farmers na ma-release ang ila result through online. So as much as possible, we encourage nga ang ilang laboratory results will be released personally sa ila sa laboratory mismo. So mo to kayo na mention mo mo, mas gina-encourage ang face-to-face para sa technical assistance dugang at technical assistance sa mga para sa ila siniyang pagpanguma man o kung pag hatag sang mga mga dugang nga mga information para sa ila siniyang pagpanguma. Ma'am, ano nga mga outreach activities nga ginahimo sang Integrated Laboratory Division sa paghiwat man sang pagpasanyog sang hibalo sa mga mangunguma? Ang aton integrated laboratory conduct trainings kag naga-join man sa mga info caravans to orient farmers on the importance of laboratory testing and to encourage them to adopt new technologies nga ginatudlo sa kanila abi no to improve their farming system kag magpataas ang ila production kag income. So amoy na nga mga outreach nga ginahimo sang integrated lab nagakanda kami training, symposiums, and also info caravans, and also technical assistance para lang alinton ang mga services ng awareness ng aton Farmers. integrated laboratory services. Yes, ma'am. So, mga trainings, mga caravans, mga pila ka times in a year na, ma'am? And it would depend sa province, Actually, o sa LGU? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Info caravans gina spearheaded ina sang aton RAFIS, Regional Agricultural Information Division. Giupod lang kami sila, ginaga-invite ina sila sa mga technical staff sa Department of Agriculture para mapaalinton sa aton mga mangunguma ang mga servisyo offered sa Department of Agriculture. May mga nagkalain-lain ina nga mga technical staff from different operating units na nag-upod sa ila kag ginapalabot sa aton mga ngunguma ang mga serbisyo nga gina-offer sa Department of Agriculture. So nga ILD invited ina siya always para to disseminate man to provide awareness sa atong mga farmers sa mga services ng Integrated Laboratory Division. Yes. Ma'am, madulog kita na isang makadali, no? Kag magabalik kita, maghahatag na ako sa pila ka mga plugs naton diri sa istasyon. Stand by. Uy! Huwag kang lumabas! Bawal lumabas! Palagi mo na lang yung nakabukas ang pinto at bintana at sobrang baba ng tingin mo sa thermostat ko. Goodbye! Wag! Ang init! Ang taas pa ng kuryente ko! Oh yeah!
Gusto mo bang lumamig ang kwarto mo at nang hindi ka maiwanan ng mataas na bayarin? Iset lamang ang iyong thermostat sa 25 degrees Celsius. Dahil ang karaniwang room temperature sa Pilipinas ay 27 to 31 degrees Celsius, mahihirapan ang iyong compressor at kukonsumo ito ng mas maraming kuryente kung mas mababa dito ang setting. Ilagay lang sa 25 degrees Celsius ang thermostat at lalamig na ang iyong kwarto. At hindi siya. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay! Power! 24, he loves me not. 25, he loves me. Hi! Hoho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Pahaduhon, balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Araw-araw, puro tsaa ang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapasok at makakapasok ka. Huwag nang makitismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Ako po si SRS Saolda ng Salvinas Farm, 23 years old mula sa Libacao, Aklan, Regional Awardee ng 2023 Young Farmers Challenge, Western Visayas. Ang kakao ay may malaking ambag sa agrikultura ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang ating bansa ay kilala rin sa pag-aani at pag-i-export ng kakao. Ito ang pangunahing raw materials na aking produkto sa farm. Ang Salvinas Farm Products ay nag-aalok ng mga produktong gawa mula sa pinakamahusay na kalidad ng cacao beans. Ito ay mula sa mabuting pangangalaga ng mga magsasaka, maingat na pagproseso at pagsusuri para tiyakin ang kalidad. Kami ay lumilikha ng iba't ibang produkto gamit ang kakao, tulad ng tableya na pwedeng gawing alternatibo sa kape at tsokolate na may maraming pagpipilian. Ito ay mga produkto na patok sa lokal at pangdaigdigang merkado. Sa Salvinas Farm, hindi lamang kami namumuhunan sa negosyo, kundi pati na rin sa mga magsasaka. Kami ay nagbibigay suporta at edukasyon upang mas mapabuti ang kanilang pananim at kita. Ang industriya ng kakao ay patuloy na lumalago ayon sa pag-aaral. Ang demand para sa cacao products ay tumataas, lalo na sa mga health-conscious consumers. Ako si Louis Solina Almero. Bali, siya man ako nga nag-supply sa Silvania Farm it na yung cacao seeds. Kabulig mo sa among ekonomiya sa among yung pagpangabuhi. Ay kung may busoy ka it na yung cacao, sigurado nga may imo man nga income kwarta. Halos lahat ng mga magsasaka dito sa Aklan, lalo na sa bayan ng Libacao, ay umaasa sa kanilang kita sa abaka at copra production na napakababa ang halaga sa merkado at napakahirap gawin. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng kakao, ay pwede sila magkaroon ng additional na income sa loob lamang ng 3 taon pagkatapos nila magtanim ng puno ng kakao. Patuloy rin kami sa aming pag-ikot sa iba't ibang lugar upang mas makahanap ng buto ng kakao para mas marami pang mas makaalam sa halaga at anong pwedeng gawin dito. Dahil napansin namin na halos pinuputol lang ang mga puno o di pinapansin ang bunga ng kakao.
Kami rin ay nagbebenta at namimigay ng cacao seedlings sa murang halaga sa mga farmers na gustong magtanim ng kakao. Nais ko ring bumuo ng youth organization dito sa aming lugar para mas mahikayat ang kapwa ko kabataan na magtanim ng kakao sa kani-kanilang bakuran para magkaroon sila ng sarili nilang kita at magtuloy-tuloy ang aking produksyon sa kakao. At panghuli ay nais kong makilala ang bayan ng Libakaw dito sa Aklan na isa sa pinagkukunan ng dekalidad na cacao beans. Ang regional grant na aking napanalunan ay gagamitin ko sa pagpapatayo ng post-harvest at processing facilities para sa aking produkto na mula sa cacao seeds. Kung sakaling ako ay pala rin na makatanggap ng karagdagang pondo sa national competition, ay gagamitin ko ito pambili ng dekalidad na makinarya sa paggawa ng tsokolate, tulad ng roasting machine, cracking and winnowing machine, at additional na melanger para mas mapabilis at maparami ang aming produksyon. Sa kabuuan, ang Salvenias Farm ay hindi lamang isang negosyo, ito ay isang misyon na nagbibigay benepisyo sa mga magsasaka at magbigay ng sapat na supply sa mga consumer at makapag-produce ng mga dekalidad na mga produkto. Salvenias Farm, food of the God at an affordable price. Sa aton sining pagpangalagad, ang Philippine Standard Time, 5:41 ang aton sining oras. Sa aton linya, ang Pag-asa Iloilo, hibalo naton ang latest nga lakat sang panahon bago kita magbalik kay Ma'am Lori. No, standby lang ma'am. Yes, ang aton sining pagpakigangot sa Pag-asa Iloilo si Rolly Cuenca. Yara sa pihakang line. Rolly, good morning. Ano ang latest sa lakat sang panahon subong nga adlaw? Yes ma'am, mayong agad no, kag sa aton man yung mga tagsalamati. Ang natang latest sa the update sa subong nga adlaw, June 23, year 2025. So sa karon, may sakit na ang low pressure area gina-monitor natin kahapon sa duwa sa aton port. Nag-develop na ini siya sa isa ka bagyo pag sa karon sa duwa man sa gyapon sa aton Philippine Area of Responsibility ang ining bagyo. Hindi na ganin siya na si Platanog, so balas stress kinasang kagahon, yara sa kalayon nga 2,425 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. So medyo malayo pa ini siya sa aton punsod. Kag may maximum sustained wind ini siya nga 55 kilometers per hour lapit sa sentro. Kag pagmadlot sa galabot up to 70 kilometers per hour. Nagawala din siya northwestward sa kadisigon nga 20 kilometers per hour. Ang ini nga bagyo, nakitaan natin nga base sa aton nga latest monitoring sa atulad nga mabuang tsansa nga magsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kag nakitaan man natin nga manubo man ang tsansa nga maka-apekto pa sa anumang nga bahid sa aton punsod. Samtang southwest monsoon or amihan subong ang nag-aepekto diri sa punsod Pilipinas. Expectaron natin nga diri sa aton sa Western Visayas, sa lauman natin ang generally magalugan-umon tugtog sa magaluman ng kalangitan, kag may mga isolated kita nga mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-uog, especially pag-abot ng hapon kag kagabihon. Mahina tugtog kasarangan naton nga hangin, di ka nabagatnan nakatungdan pa nabagatnan, magabalain sila sa nga makanay tugtog kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton nagbatlak alas 5:29 kag magatunod din siya sa 15 karon sa hapon. Nagamo naton latest so the update tulong sa inyo Pag-asa, Rolly Cuenca. Yes, Rolly, salamat gid. Batayan mga kabyanan, ang Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sang pinakaulhing lakat sang panahon subong nga adlaw. Okay, balik kita sa aton sa iyang dinapit for this morning, sa aton sa iyang paghibalo sang function, sa mga services nga gina-offer, kag mga ano pa, no, nga mga technical assistance nga ginahatag sang Integrated Laboratory Division sang Department of Agriculture. Ang ilang hepe, si Ma'am Lori Di Asis, no? Yara siya liwat sa aton nga line. Hi, Ma'am. May ara kita sang dugang nga pamangkot, no, and nabatian bago gid lamang ang mga pagpahayag naman iya sang Pag-asa Iloilo ang southwest monsoon ang nagaapekto subong, no, so hopefully manami ini nga tiyempo for our farmers, ma'am. Yes, ma'am. And ang aton sini nga sundod nga pamangkot, paano bala ang
ginahandle sang Integrated Laboratory Division ang mga urgent o kung emergency nga mga diagnostic requests sang mga mangunguma. Yes, ma'am. In urgent cases, such as mga pest outbreaks or animal diseases, ang ILD provide priority testing kag naga-conduct sang on-site validations kung where ang inanga outbreaks occur, no? Nagagather kita sang data kag naga-coordinate sa LGU to prevent this widespread damage ina siya, no? Kag naga-provide kita sa mga recommendations para matap na ang ina nga mga occur nga mga balatian sa aton mga farms. Okay. And siguro last question ko na ni ma'am, no? Pero may mga follow-up ako later. Ano bala ang ginahimo sang ILD? Agod ang ilas ng mga serbisyo laboratorio mas ma-access sa mga farmers na amo ni pa man ko daton sa mga remote areas paano sila maka-avail sa ni ma'am kag na-mention mo kaina kinahanglan dapat face to face sila no nga mag-submit sa kuno naman ang ila concern sa mga laboratory para maka-explain no ang mga staff or ang paghatag sa ila sang technical assistance. So paano ining mas mangin accessible sa mga mangunguma naton nga ala sa medyo malayo nga lugar? Yes, ma'am, no. Presently, ang Integrated Laboratory Division na-acquire sa 3 ka mobile laboratories. May ara kita mobile laboratories for Regional Science Laboratory, sa Regional Animal Diagnostic Laboratory, at sa Regional Crop Protection Center. And hopefully may isa pa gid nga mag-aabot ang mobile laboratory para sa soil laboratory, courtesy naman sa Bureau of Soils and Water Management, no? Ini magalibot sa aton nga bilog nga Panay provinces to provide easy access sa aton mga farmers para sa essential laboratory services. This is also enhanced ang collaboration sa aton mga LGU para makakolek man sila sang soil samples or para maka-provide dayon kita sang real-time nga data para sa aton mga nguma. Kag also during mga hello ma'am. Go ahead ma'am. Hello. Okay, batan ako. And also ang aton mga technical staff nagalibot man sa aton mga municipal offices para provide siyang technical assistance kung mag-request ang aton mga LGUs sa mga trainings kag nagapa-request man sila to assist them sa pag-collect ng soil samples. So ini nga mga malayo nga lugar ginakatuan man sa aton mga technical staff para maka-assist sa aton farmers nga makakuha sang ila soil samples man. Pero how regular? And also in addition yes, go ahead. In addition, ang i-provide nga soil mobile clinic, this will be a 10-wheeler truck, may mga modern equipment, may mga staff dira nga i-detailed para maglibot sa aton mga far-flung areas no nga hindi maabot sang aton soils laboratory. Halimbawa, ang sa province of Baclan, Antique, Capiz, pwede na naton ma-access ina ang mga lugar through our mobile laboratories. So how regular ni siya ma'am? O kung saan ulang na nag-start ang mobile clinic ninyo sa mga ginahimong assistance? Saan nag-start na siya ma'am? Ang sa soils laboratory, dugay na ini siya nga mobile lab. Upon request ng aton mga municipal offices, nagakadtuin na siya. Kung may mga request nga i-collect ang soil samples o kung gusto nila pa-analyze ang ilang duta, gina-collect nila na dito ang aton mga LGUs, nag-collect na sila sa soil samples, kag ginakadtuan lang siyang aton nga mga
technical staff pag dito mismo mag-analyze sang samples. Gayos kita sinasang soil test kit nga gina-mention ko kaina ma'am no, para to provide immediate recommendations sang aton nga need sang soil sang sa aton nga soil. Ang sa RADDL naman, I think last year lang ina no na acquired, nagalibot ina siya to monitor sang aton mga kag mag-collect sa mga blood samples sa aton mga areas nga kinahanglan nga i-diagnose or i-testing ang mga lugar nga may mga outbreaks ng mga diseases no, or regular surveillance. Nagakadto sila to collect blood samples. Ang sa RCPC naman, always on the move ina siya. Kay may mga always request for pest monitoring, validations, nga may mga outbreak dito sa ilang areas. So, ang RCPC naton, mobile lab, always on the go ina siya to assist ang aton farmers para mabuligan kung ang ina nga mga farms talaga affected sa mga peste o kung mga incidents sa mga may mga nag-occur nga mga pest and diseases dito sa ilang farms. Ma'am, do you have enough staff sa mga aside from sa inyong office, and then may na sang mobile no nga nagalibot man all over Western Visayas, so may enough staff to attend sa sina nga mga services? Ang aton nga staff, ang mga gina-delegate na sila sang ilang mga assignment, no, may mga team kami nga gina-create para maano ang mga requests ng aton mga farmers. We give them enough technical assistance to provide them sa mga technical people from ILD nga maka-assist gid sa ila. Although frankly speaking, gamay lang amon nga technical staff ang ara sa laboratory, but we take time nga maka-provide gid sang services kag makabuli gid sa aton nga mangunguma nga mapabuligan sa mga ilang mga requests. So meaning ma'am, ang mga example lang gid sa kaina na mention mo 15 days no, may ara man nga emergency kung paano maka-respond ang ILD, and sa mobile, for example sa soil. So meaning kung masubmit nila ang sample sa soil, bali ma-wait sila gihapon 15 days kag through online lang or face to face? Yes ma'am. Ma'am, ang sa mobile laboratory, for instance, ang isa ka munisipyo nag-request nga mapa-assist dito sa soil collection dito no. Gina-coordinate namon sa mga munisipyo nga magkuha sila sang samples through their local government units technicians para isa na lang bala ang amon pagkadto dito, hindi nga isa-isa kada farmers kuha namon magkadto kami to isa man nagali ang samples nga amon nga kadto nga i-analyze dito. As much as possible, ang strategy dira ang local government units ma-request sa amon mobile lab, pero ang mga samples ara na sa isa bila ka lugar tililipon sa isa ka barangay, may ara na sila mga pilada ka soil samples kadtuan sang amon mobile lab, analyzon dapat instantly dito, pero damo dapat yung sample, hindi nga isa lang ang ma-request sa amon na farmer. So with this is with coordination dapat sa aton LGU para hindi naman amon time nga magkadto dito nga isa man lang galing analyze. This is dapat ang aton mga LGUs will conduct massive soil sampling, and then kadtuan sang amon technical staff from RSL kag ito mismo i-analyze ang ila data. So meaning immediately may result na siya ma'am no? Yes ma'am. Basta properly prepared na ang ilang samples, dry na siya, kag napukpok na bala kag na prepared na gid tam. Pero kung wala pa kag basa pa, ginadala lang namon sa
laboratory kag gina-perform dito ang soil test kit method kag madali lang ina siya iya nga makuha dayon ang ila result. Okay. Yes. Ma'am, wala na kita sa oras for this edition. May mga reminder ikaw, Ma'am Lori, sa tagpalamati naton and sa mga mangunguma nga nakatutok subong sa aton diri sa Radyo Pilipinas. May mga dugang ikaw, ma'am, nga mga information or advice. Yes, ma'am. Thank you, Ma'am Bing. Thank you for giving us ang opportunity nga mapaaninton through our radio program. Usapang agrikultura, ang mga key services offered by the Integrated Laboratory Division. No? So, sa aton mga umuma, mga fisher folks, we encourage kids sa ila nga mag-avail sini nga services and to adapt new technologies nga tudlo sa ila kay makabulig gid ini para mapataas ang produksyon kag income sa isang ilang pagpanguma. Sa liwat, madamo gid nga salamat, Ma'am Bing, and good morning gid. Yes, good morning, ma'am. Salamat man sa ibong hatag sa amon sa mga information, no, sa mga wala pagid aware bala, no, kung ano ang ILD, no, Integrated Laboratory Division, and sa mga services nga gina-offer kag syempre pa sa mga technical assistance nga ginahatag sa mga mangunguma. Si Ma'am Lori Di Asis, ma'am, thank you man kag good morning. Thank you, ma'am. Thank you very much kay Ma'am Lori sa iya nga mga pagpatag sa aton tuhoy sa functions, responsibilities, mga services nga gina-offer mga kabyanan sa Integrated Laboratory Division sa Department of Agriculture. Mga partners ko sa technical side sa studio, si Alan Defante, sa bahin sang transmitter, si Rochelle Jones Sotahero. Ang usapang agrikultura mga kabyanan until Friday, no, sa weekdays ng aton sining pagpangalagad sa sining program 5 o'clock until 6, no, sa aton sining iyang pagtutukid. Magtamyo lang ako si Ma'am Maricar Tumbukon. Good morning. Thank you, good ma'am, for tuning in sa Radyo Pilipinas. Salamat gid sa mga late tuners taton, sa mga nakatutok man for this edition. Salamat gid sa inyong pag-drop by. Mga local programs namon later on alas 8, ano, ang Radyo Pilipinas News, kagang Iloilo Morning, and ang balita issue kagiban pa, and also later on ang balita sosyal and ang radyo journal and headliners. Sa liwat, thank you very much mga kabyanan sa ngalan sa kaupod ko during Monday and the rest of the week, no, sa ato sing pagpakalagad si John Candelario. Salamat gid Sir James. Salamat man, James Ogatis. Thank you, Gid. And also kay Director Arpia. Thank you very much. Pilipinas, salamat man. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong aga. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulat pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.